Sa ibang balita, iba't ibang aktibidad ang isinasagawa ngayon ng LTFRB bilang pakikisa sa 18-day campaign to end violence against women. Kabilang sa mga ito ang pinakabago nilang programa na Bawal Bastos, Scan to Report na maaaring sumbungan ng mga kababaihang nakararanas ng pang-aabuso. Tunghayan ng report mula kay Graciela Corazon. Sa nagpapatuloy na nationwide 18-day campaign to end violence against women or VAUSI at Gender and Development or GAD ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB, mas pinaigting pa nito ang kampanya kontra karahasan sa mga kababaihan na sumasakay sa mga pampublikong sasakyan. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., DOTR Secretary Giovanni Lopez at sa pamumuno ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na bigyang halaga ang mga programa na makatutulong upang maprotektahan ang mga kababaihan at kabataan. Sa pagpapatuloy ng programa, iba't ibang mga aktibidad na ang isinagawa ng mga sangay ng ahensya. Sa Zamboanga Peninsula Region, matagumpay na naisagawa ang Gender Sensitivity Training or GST session sa mga opisyal ng ahensya na dinaluhan ng mga operators, drivers at konduktor mula pa sa iba't ibang transport groups. Leaflets at pagkakabit ng mga tarpaulin naman ang isinagawa ng LTFRB Mimaropa sa pamumuno ni Regional Director Enrico Moreno R. Bautista sa iba't ibang public transport terminals sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Hindi lamang para sa mga kababaihan ang naturang programa, kamakailan lamang nagsagawa ng Safe Ride Education for Children or LTFRB Gender-Based Awareness Program ang ahensya sa mga grade 4 learners sa Marbel 8 Elementary School. Tinalakay rito ang kahalagahan at karapatan ng mga kabataan, proper safety practices at kung paano humingi ng tulong kung sakaling makaranas man ang mga ito ng harassment, abuse or unsafe situation sa mga public transportation. Kasunod nito, naglunsad din ang LTFRB ng Bawal ang Bastos, Scan to Report or QR code na maaaring mapagsumbungan ng mga kababaihan at kabataan kung sakali man na makaranas sa mga ito ng karahasan sa mga publikong sasakyan. Samantala, inaasahang matatapos na ng LTFRB ang pagrepaso sa mga aplikasyon ng special permits sa mga pampasaherong bus. Kasunod ito ng inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa darating na holiday season. Layo nito na maprotektahan ng mga kababaihan sa pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang mga pamilya upang gunitain ang Pasko at Bagong Taon. Ipatutupad ang special permits mula sa December 15, 2025 hanggang January 16, 2026. Ang 18-day campaign ay isang taunang advokasya ng LTFRB na naglalayong palakasin at protektahan ang mga karapatan, dignidad at kapakanan ng mga kababaihan. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.